Tuloy-tuloy ang pagtutok ng GMA Integrated News kaugnay sa hagupit ng bagyong Uwan. Nakabantay pa rin tayo sa Aurora, Isabela, Kalinga, Baguio, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Camarines Norte at Cavite, maging sa ibang lugar na nakaranas din ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Awang binayo ng bagyong Uwan ang lahat ng nadaanan nito. Mula sa pagtama nito sa lupa hanggang sa magdamag na pagtawid sa Luzon. Sa gitna niyan, nasawi ang kambal na natabunan ng landslide sa Nueva Vizcaya. Meron ding nakuryente habang nag-aayos ng bubong sa Cagayan. At sa iba pang lugar, marami ring binaha o winasak ng malakas na hangin. At nakapangingilabot ang taas ng mga daluyong na lumamon sa ilang bahay. Tinutukan yan ni Oscar Oida. Halos lamunin ng daluyong ang mga bahay na ito sa Igmoto, Catanduanes. Halos abot na ang mga puno ng niyog dahil sa taas ng daluyong o storm surge na dala ng bagyong Uwan. Napasigaw na lang din sa takot ang mga residente ito sa Dinapigue, Isabela dahil sa malaking along halos umabot na sa kanilang pwesto. Ang bakod sa harapan, tuluyan ng nasira. Ang hanging bridge na ito sa Camarines Sur, mistulang winasiwas na ng malakas na hangin. Sa Dipakulaw, Aurora, may kasabay na malakas na ulan ang hampas ng mga alon. 2 senior citizen ang muntik tangayin pero agad sila krolohan ng mga kapitbahay. Kwento ng uploader, bumalik lang 2 sa kanilang mga bahay dahil may kukunin pang mga gamit. Malakas na hangin naman ang kasabay ng ulan sa bayan ng Bani sa Pangasinan. Habang sa Quirino, mistulang isinasayaw ng hangin ang mga halaman. Habang sa San Fernando, La Union, sumisipol ang malaipo-ipong lakas ng hangin. Pagputok ng liwanag, kita ang malawakang pinsalang iniwan ng bagyo. Gaya sa Dait, Camarines Norte, kung saan natuklap ang bubong ng ilang establishmento habang humahambalang sa kalsada ang mga nabuwal na puno. Nagtumbahan ang ilang mga poste, dahilan para mawala ang supply ng kuryente sa lugar. Wala ring liwanag na maaninag sa Hala-Hala, Rizal matapos pumutok ang transformer sa lugar. Mga nagbagsakang punong pinataob ng bagyo ang pinagtutulungang alisin sa kalsadang ito sa Calawag, Quezon. Sa lakas ng hangin, nilipad na ang bubong ng eskwelahang ito sa Kasiguran, Aurora. Ang 2 bakang ito sa Tagudin, Ilocos Sur, itinali na sa puno ng kanilang amo. Sa lakas ng ulan, sa isang musoleo na tumuloy ang 3 pamilyang ito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija dahil puno na raw sa evacuation centers. Puno na po. O yung kapatid ko nito, siya caretaker dito. Dito na po kami lumikas. Bahang sinabayan ng high tide naman ang iniinda ng mga taga-Kalumpit, Bulacan. Kaya ang ilang residente, bangka na ang ginawang transportasyon. Ay, lubog po, pati bahay. Hanggang saan po? Flooring. Hanggang saan? I mean kasi sobrang taas ng tambak namin. Inabot pa rin? Inabot pa rin. Lahat kami nandito sa second floor. Halos taon-taon sobrang lakas ng hangin kagabi. Nakakatakot. Dahil sa lagpas taong baha, gumamit ng mga galon ang mga residente sa Ilagan, Isabela bilang pampalutang habang tumatawid. Iniakyat naman ng ilan sa bubong ang kanilang gamit para di mabasa. Kita rin ang malawak na pagbaha sa Nueva Ecija. Ang mga bahay at palayan
tuluyang nalubog sa kulay tsokolating baha. Nagmistulang dagat din ang bayan ng Tuao sa Cagayan. Ang isang lalaki sa Apari nakuryente pa habang nag-aayos ng bubong para ditangayin ng hangin. Agad siyang nadala sa ospital at nabigyan ng paunang lunas. Patay naman matapos matabunan ng lupa ang kambal na 5 taong gulang sa bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, natutulog ang mag-anak sa loob ng kanilang bahay nang matabunan sila ng landslide mula sa bundok. Sugatan ng isa pa nilang kapatid at mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. At hindi lang mga bahay ang winasak ng mga daluyong sa Aurora. Wala ring panama sa hampas ng mga alon ang isang national road. Mula sa Baler, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, isolated nga mula rito sa sentro ng Aurora ang 3 nilang bayan matapos ngang mawasak ang mahabang portion ng kanilang national road. Samantala, Mel, marami ring bahay sa mga coastal areas ang nawasak dahil sa matataas na daluyong o storm surge. Hindi na makilala na mag-asawang Michelle at Joel Mamugay ang lugar nila nang balikan nila ito kanina. Wasak na komunidad ang dinatnan nila matapos manalasa ang daluyong o storm surge sa Gupa, Dipakulaw, Aurora na nasa gilid ng Pacific Ocean. Mabutit lumikas sila bago pa yan mangyari at sa evacuation center na nagpalipas ng magdamag. Nalungkot po ako at ganun nga po, sira na po ang bahay namin. Di namin alam kung paano na naman po kami mag-uumpisa. Kasi napakahirap pa naman po ng buhay. Walang nakakaligtas sa mataas at malakas na storm surge. Wasak ang bahay, nabunot ang mga puno, ang malalaking bato, nabuhat patungo sa kalsada. Mabuti na lang sumunod ang mga residente na lumikas, kaya walang napahamak sa kanila. Ang iba, may konting naisalbang gamit bago nawasak ang bahay. Pinuntahan ko pa rin po siya. Nung nakita ko po siyang wasak na po yung mga dingding niya, yung mga gamit ko po sa loob, nailikas ko pa rin po yung mga damit namin. Stranded naman ang ibang motorista sa Sitio Ampere. Nawasak kasi ang malaking bahagi ng National Road. Malalaking alon din kasi ang lumamon sa lugar sa kasagsagan ng pananalasa ng superbagyong Uwan. Kaya tila nagkadurog-durog ang highway. Ito yung daan patungo sa bayan ng Dinalungan kung saan naglandfall sa Aurora ang superbagyong Uwan. Kasunod noon ang bayan ng Kasiguran at ang dulo ang bayan ng Dilasag. Sa lawak ng pinsala na nangyari dito dahil sa storm surge, ang tanong ngayon, hanggang kailan pa makukumpuni ang kalsadang ito? Kasama rin sa apektado ang mahabang bahagi ng bayan ng Dipakulaw. Kaya ang ibang residente, lakad ng solusyon. Nakadeploy na sa ngayon ng heavy equipment ng DPWH para ayusin ang highway. Sa Baler, hindi rin nakaligtas ang mga establishmento sa Sabang Beach. Wasak ang pinaghirapan ng mga negosyante. Iniisip ko, kinokontrol ko lang para malakas ang loob ko. Dahil wala din po mangyayari pag iisipin mo na yung ganito ay. Hindi rin nakaligtas sa storm surge ang pader ng Aurora Police Provincial Office. Pinadalhan namin dito ng heavy equipment, yung backhoe. And natakpan namin. But nung time na naglandfall na yung Typhoon Uwan, nandun na po, bumagsak na, tuluyang bumagsak. Mel, ayon kay Aurora Governor Sid Galban, sisikapin nilang makumpuni kaagad yung nasirang portion ng kanilang national road dahil Mel, mahirap nga daw na isolated yung northern portion ng Aurora. At ayon pa rin sa gobernador, hanggang sa mga sandaling ito ay wala pang naiulat sa kanya na anumang casualty na epekto raw ng sama-samang pagkilos at pagsunod na rin ng mga residente sa itinakdang evacuation plan. Yan ang latest mula rito sa Aurora. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Isolated naman ang 80 barangay sa Camarines Norte dahil sa mga pinsala ng bagyong Uwan. May bahagi pa nito na naprotektahan sana ng seawall pero hindi pa tapos ang konstruksyon nito. At live mula sa Daet, nakatutok si Darlene Carr.
Darlene. Vicky, paghupa ng masamang panahon ay tumambad ang pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan dito sa probinsya ng Camarines Norte. Kabilang dyan ang mga wasak na bahay, kabuhayan at ibang istruktura. Nadurog ang bahay ng mag-asawang Leonora at Dante nang madaganan ng nabuwal na puno dahil sa lakas ng hangin kahapon. Siyempre malungkot, 2 bahay ang nawala. Dito kasi nakatira yung binata ko, dumaan sa kabila, tapos dito yung dalaga ko. Masakit sa akin pero okay na rin, buhay din kami mag-anak. Mabuti na lang at nasa evacuation center sila nang tumama ang bagyo. Naghahanap sila ngayon ng pwede pang mapakinabangan dahil wala silang naisalbang gamit. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para po magawa po ng maliit man lang na kubo dito para may matuluyan po yung 2 ko pong anak. May ilang sinubukang kumpunihin ang mga nasira nilang bahay. Si June, isa-isang pinulot ang mga yerong natuklap mula sa bubong ng pinagtatrabahuhang talyer. Yun nga lang, kaya hindi rin naman talaga basta-basta makakapag-operate gawa ng walang kuryente. Ang pamumuhay kasi namin, umaasa kami sa kuryente. Wala pa ring kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte. Itinumba kasi ng pagkalakas-lakas na hangin ng magkakatabing posting ito. Hindi tuloy madaanan ng kalahati ng kalsada. Nahihirapan din sa pagdaan ng mga residenteng nahaharangan ng kable. Sa bayan ng Mercedes, nagbayanihan ang mga taga Purok 1A Barangay 7 sa paghatak ng isang bahay na tumagilid dahil sa malakas na hangin. Mas malala naman ang sinapit ng katabing Purok 1B dahil wala nang natirang mga bahay sa bahaging ito. Kahapon lang, puro bahay dito sa kinatatayuan ko sa Barangay 7 sa bayan ng Mercedes. Pero tulad po ng nakikita nyo, na-wash out na yan lahat dahil sa tindi ng hangin at laki ng along dala ng Super Typhoon Uwan. Walang magawa ang mga residente kung hindi suyurin ang tumpok ng mga kawayan at pawid. Si Tatay Arnel, pinira-piraso ang mga kahoy para kahit paano'y mapakinabangan. Sugatan pa siya ng mabagsakan ng kawayan ng itumba ng mga alon ng kanyang bahay. Walang magagawa at malakas yung bagyo. Siyempre, kabado din at inisip mo yung tinitirhan mo. 3 poste na lang ang naiwan sa bahay ng tiyuhin ni Jerish Palero. Nalungkot, naluha, siyempre wala din pong matutuluyan pa. Malaking bagay sana ang seawall. Pero hindi pa tapos ang construction nito. Narito pa ang ilang construction materials na tinangay din ng malakas na hampas ng alon kahapon. Masakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mo ang mga basura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, ibang mga harong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News sa hingi ng panig ng DPWH ukol sa proyektong ito. Meron ang initiative din ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para magkaroon ng inventory din sa mga effort ng mga ganyang structure dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Abala ang mga otoridad ngayon sa clearing operations para madaanan ang mga kalsada. Pero bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar. 80 barangay sa probinsya ang isolated sa ngayon. Tuloy rin ang relief operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Vicky, iniimbestigahan na raw ng DPWH itong seawall sa bayan ng Mercedes na hindi pa natatapos ang construction. Bukod naman sa problema sa kuryente, communication lines at road blockage ay problema rin ang water supply dito dahil kalahati ng probinsya, Vicky, ang walang tubig ngayon dahil po sinira rin ng bagyo ang water facilities at tinutugunan na yan ng mga otoridad. Yan ang latest mula rito sa Daet, Camarines Norte. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Emil, 8 bayan ng Isabela ang lubog ngayon sa baha dahil sa hagupit ng bagyong Uwan. Lahat din ng overflow bridge dito sa probinsya ay hindi madaanan mula pa yan kagabi dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig ng Cagayan River. Malakas na hangin na sinabayan pa ng mga pag-ulan ang naranasan sa Isabela dahil sa bagyong Uwan.
Alas 5 na lang umaga, nandito kami sa sentro ng Santiago, Isabela. Ito yung iniwang pinsala ng Bagyong Uwan. Mga dilipad na yero. Dahil napakalakas din talaga yung hangin kagabi. Nagkalat din ang mga putol na sanga at iba pang bagay na tinangay ng hangin. Maraming poste at kawad ng kuryente ang pinabagsak. Kaya 33 lungsod at bayan ang nawalan ng power supply. Winasak sa lakas ng bagyo ang ancestral home na ito. Pamana pa naman ito ng mga magulang ng asawa ni Maribel. Nang mawala ang kanyang kabiyak, ipinamana ito sa kanya. Masakit sa loob ko man na sabi ko, benta na natin. Ako wala rin, hindi natin mapapagawa. Ako ganun. Masakit man sa loob ko. Wala rin akong magawa. Masakit po eh. Siyempre po, first time namin na makaranas ng ganito na mabaha ka. Tapos, okay lang po na mabaha eh. Basta wag lang po masiraan ng ganito kasi ang hirap po makamove on. Sa bayan ng Rojas, nalubog sa baha ang mga bahay. Ang ilan, bubong na lang ang nakalitaw. Nababaha po kami lagi, sir. Kaya lang hindi po ganito kalalim. Mabilisan ang rescue operation bago pa tuluyang matrap ang mga residente, lalo na ang mga nakatatanda. Sa tala ng Isabela PDRRMO, as of 10 a.m., nasa 53,000 na ang mga evacuees. Lumalaki na po ang tubig dun eh. Kaya nag-alala na kami. Sa mga pagkakataong gaya nito, makikita ang dedikasyon ng mga rescuer. Kahit minsan, sagwan lang ang panlaban sa agos ng tubig, tuloy pa rin sila sa kanilang misyon. Pero isa lang ang kanilang pakiusap. Alam pong may dadating po na tubig na malaki. So kailangan pagkasan namin po sana na mag-evacuate na po sana nila. Kuminsan yung mga tao kasi, may mga katigasan din ng ulo dahil hinihintay nila na akala nila hindi ganyan kalaki. May mga alaga, mga hayop. Sa monitoring ng Isabela PDRRMO, sa ngayon, 8 bayan ang lubog sa baha. Lubog at hindi na rin madaanan ang lahat ng overflow bridge gaya ng nasa Kawayan City. Daanan pa naman ito papuntang mga remote areas sa lugar. Meron namang alternatibong ruta, pero mas malayo nga lang. Ito na ho yung inaasahan naming epekto dahil sa tubig ulan, mga baha mula ho sa Quirino Province and Aurora Province. So pupunta ho na kasi dito ho sa Isabela. Pitong gate na ng Magat Dam ang binuksan dahil sa dami ng tubig na naipon sa loob. Sabi ng PDRMO ng Isabela, may epekto rin itong magpapakawala ng tubig ay meron ding epekto sa nararanasan ngayong problema sa pagbaha. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Pinalala naman ng Bagyong Uwan ang matagal ng problema sa baha sa Hagonoy sa Bulacan. Sa taas ang tubig, pati mga isda pumasok na sa isang bahay. Nakatutok doon live si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, halos buong bayan ng Hagonoy ay lubog sa baha dahil sa Bagyong Uwan. Pahirap ito sa mga residenteng pilit na namumuhay ng normal kahit na lubog sa baha. Ang ilan namang residente, lumikas. Mula sa mga kalsada, simbahan, paaralan, pati nga munisipyo, kahit saan ka na ata lumingon dito sa Hagonoy, Bulacan, baha ang makikita. Sa barangay San Agustin, hanggang bewang ang tubig sa mga looban, hanggang hita naman sa kalsada. Kaya hanggang kaninang umaga, may mga naghahakot pa ng gamit para lumikas. Bakit kayo lumikas na? Nalubog po yung bahay namin. Talaga po mababa yun, kaya po talagang kinakailangan lumikas. Kagabi po gaya nga po ng sabi nila hanggang tuhod po dito, pero dito po hanggang bewang. Bewang na dito? Oo, yun po dadaanan natin ngayon. Kung pa naman, mabagal. Mabagal lang po. Pero merong ilan na piniling manatili sa kanilang bahay kahit lubog sa baha. Kumusta ho kayo dito, sir? Ayos lang po, masaya naman. Masaya? Kahit gantong lubog sa baha? Opo. Bakit po? Sanay na po. Kailan pa po kayo binaha? Kagabi lang? Kagabi lang po malaki. Hanggang saan po? Lubog po yung sa loob.
Marami ng mga isda dito sa ating paanan pero wala ho tayo sa palaisdaan sa ilog man o sa dagat kundi nandito tayo sa loob ng isang bahay sa Barangay San Agustin sa Hagonoy na gaya ng iyong nakikita, lubog na sa baha. So pwede na kayo mangisda sa loob ng bahay niyo Lubog sa baha pati palikuran at kusina. May mga naisalbang gamit pero yung iba tuluyan nang hindi mapapakinabangan. Paano po sir kung mas tumaas pa po ang tubig dito, paano na ho ang inyong pagluluto? Tataas na lang po sa itaas. Yung alin po? Sa terrace. Ito pong itong kalan, itataasin na po ito. Dyan po sa may itaas. Kinakaya po na para makasurvive kami dito. Gaya ni Mang Alfredo, pilit na mumuhay ng normal ang iba pang residente na basa na nga sa ulan, lubog pa sa baha. Ma'am, bakit kayo lumusong na sa baha? Wala pa ibang gagawa Paano kung abutin kayo? May baby pa man din. Saka na lang po maglilikas. Nag-uulan po. Hindi, okay na. Matira-batibay po. Kung tutuusin, sanay na ang mga taga-Hagonoy sa baha pero mahirap pa rin daw ang kanilang sitwasyon. Ang ilan, dumidiskarte na lang para kumita kahit baha. Pwede rin kayong i-arkila to para pumasok sa loob mga looban. Opo, nakikita naman po. Konti, pagbaha po. May kita. Nakikita naman po kahit konti. Ang ilang bata naman, di alintana ang peligro ng paglusong sa baha at ginawa pang swimming pool ang naipong tubig. Hanggang hita rin ang baha sa Barangay Santa Monica. Ang mga nakatira nga sa bahay na ito, nasa ikalawang palapag na. Kung hindi baha, lupa ito lahat na. Yes, buong area po, tas maraming puno. May-ari po ng bahay, mahal din po kami. Hindi kami pinababayaan. Kaya hindi po namin basta maiiwan yung area, yung bahay. Hindi, maluwag yan, mami. Alam mo Mel, simula kaninang umaga, paiba-iba ang panahon na naranasan natin dito. Minsan meron pa bugso-bugsong pang-ulan, minsan maaraw at mahangin. Pero ang hindi nagbago, baha pa rin. Bagamat, humuhupa naman daw ito, yun nga lang, napakabagal daw nito. Pero ang masaklap Mel, asahan daw ang muling pagtaas ito mamayang alas 9 kung kailan high tide. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.